Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga taga-panood at taga-subaybay ng video ito at lalong-lalo na sa buong Ranger, sa buong mundo. Kung nga pala si Ranger TGC Mangalay 72476, Infantry Philippine Army. Assigned dito sa 37 IB 6ID Philippine Army, Platoon Sergeant ng Scout Platoon dito sa Libak, Sultan Kudarat. So, sa pangatlong mission na binigay sa akin, galing ako sa ibang area dito sa area ng Sultan Kudarat. So, sa isang area na yun, medyo may kalayuan yun, sir. Ilang sityo pa yung itatraverse namin, sir, para mapuntahan namin yung sightings na, bagong sightings na binigay sa amin. Kasi continue yung demo namin, sir. Definition of term sightings, ibig sabihin may nakitang kalaban. Yan ang sightings. So, tinawagan ako ng sir kasi direct naman ako doon sa interplaton namin, sir. Tinawagan ako na mayroong sightings doon sa ganitong area. So, agad ko namang briefing. Dalawang team na yung dala ko, sir. Dalawang team na yung dala ko. Ako din yung nagli-lead. So, sa dalawang team na yun, nag-traverse pa kami ng ilang sityo para mapuntahan yung sightings na yun. So, ang ginawa ko, sir, is open na naman ulit. So, gabi namin yung nilakad hanggang sa maabot yun. Gabi, kung saan kami naabutan ng araw, tago na naman ulit. Kasi sobrang dami talaga na, sobrang daming mga kabahayan. Maraming mga farmers na pumupunta sa mga kanilang farm. Yun ang So, yun kalaban. yung iniingatan namin, sir. Kasi doon nakadikit yung sir. Doon nakadikit yung kalaban na tinawag na doon yung may sightings. Doon yung may presence ng kalaban, sir. Nakahalo. Nakahalo, sir. So, sa daling salita, sa loob ng 3 araw, sir, nalakad namin. So, sa 3 araw na yun, nandun na rin yung pagod at saka yun nga, in-emphasize palagi, disiplina, sir. So, start kami ng alas 6 ng hapon hanggang magdamag na lakaran, sir. Continuous yung lakad namin, sir. Mano-mano din, walang ibang gamit. Dire-diretso yung lakad namin, sir. Hanggang sa napansin ko sa isang sityo na parang may kasabayan tayo sa mga ganitong lakad. Parang sabi ko, lakad natin dito, yung tahol ng aso, ganun din. Kung ano yung movement namin, parang may nagmo-move. So, nagtaka ako doon sa ganung pangyayari sa gabi. Tinawagan ko yung sir, nagbigay sa akin ng impormasyon. Baka may ibang tropa, sabi ko. Doon sa sightings na binigay mo sa akin. Sabi yan, negative. Baka yun na yun sila. Gumagalaw din, umiikot. Sabi ko, baka nga. So, while going lakad namin, sir, di talaga akong mapakali, sir, kasi parang may instinct tayo, sir, eh. Mainit talaga yung katawan mo, sabi ko. Hindi ako mapakali, kahit na magpahinga kami, mag-iglip, hindi talaga, sir. Sabi ko doon na, binigyan ko na sila ng initial na, sabi ko yung punta natin, positive to. Bangga tayo. Pabangga talaga tayo, sabi ko. Yun na. Piniprepare ko na sila kahit na makita mo na pagod sila. Sabi ko, iglip saglit. Sabi ko sa kanila, reserve ang energy para sa kalaban. Sabi ko sa kanila, sir. Sa alas 2 ng pangatlong araw, alas 2 ng madaling araw na yun, sir. Malapit na sa sightings yun, sir. Sabi ko sa kanila, prepare. 2 oras na lakad to. Kasi malapit lang, sir, pero yung terrain, yung
bundok, kung itatraverse natin to, siguro abot tayo ng 2 oras, sabi ko sa kanila. At nasa mapa, doon sa ano natin, malapit lang. Ready nyo na. Sabi ko, bangga talaga tayo nito. Hindi ako mapakali. Sabi ko, positive yung binigay sa atin. Huwag magkumpiyansa. Sabi ko sa kanila. Kasi yung haba, ni-estimate ko na yung haba ng tahol ng aso, sir. Marami-rami yan. Marami talaga, sabi ko, hindi ito bababa sa 20. Siguro aabot to. Baka sabi ko, mag-aabot sila ng 30. Sabi ko sa grupo ko, walang problema, sabi ko, ito, palaban na naman tayo. Sabi ko, ito yung hinahanap natin. So, mag-prepare lang. Sabi ko sa kanila, bukunin natin tong target alas 4 or 4:45, sabi ko, yung kagat dilim ng madaling araw. Tamang-tama. Kung hindi natin sila mabutan, tamang-tama, nakatago na tayo. Doon tayo mag-stop. Doon na naman tayo mag-hide. Sabi ko sa kanila, alam ko naman yung area na yun eh. Meron tayong mapagtaguan doon, sabi ko sa kanila. Sa madaling salita, sir, 3:45, ang mga 4:30, Umaga, gabi? umaga, sir. Umaga. Huminto yung towel, sir. Timing na doon talaga sa sightings na binigay sa akin. Siguro may kalayuan lang ng 100 meters. Hindi lang kasi tumbok na binigay sa akin ng GC, sir. Pero doon talaga naghinto yung tawag ng aso. Sabi ko, may portion dyan na masukal sa area na yan. Kasi yung area na yan, memoryado ko na yan eh. Sabi ko, may pwedeng mapagtaguan dyan. Malamang baka doon sila. 4:45, pinahinga muna sila, sir. Pinaupo. Sabi ko, prepare na. 70 meters na lang yung target, sir eh. Prepare na. Sabi ko sa kanila. Pass the word hanggang sa likuran. Prepare ang sarili. Sabi ko sa kanila, sir. Kasi nandyan na talaga yung putob ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir. Naramdaman ko na, sabi ko, lumakas, sabi ko. Yung instinct natin, sir, na mapabangga. Sabi ko, nasa 100% na, sabi ko sa kanila. Kaya bumaba kami dahan-dahan, sir. May pack pa yun, sir. May pack pa. Nandun ako sa pangatlo. Pero 2 team na yung dala ko, sir. Nandun ako sa pangatlo. Sabi ko, ako nang mag-lead. Pinatras ko na yung isang team leader, sir. Yung team leader ko na yun, sir, na isa, kasama ko palagi yun sa encounter, sir. Simula sa 2nd district, sir. Kaya sabi ko, malakas yung kuwan ko sa kanya. Atras na. Ako na magdala dyan sa harapan. Sabi ko sa kanya. Pinatras ko siya, sir. Dandahan namin pinasok yung area na yun na masukal, sir. Sabi ko, yung SOP natin, yung galaw, kailangan smooth. Kailangan yung mga galaw na malapit na tayo sa kalaban. Lakad pusa na, sabi ko. Kanila. Dandahan na. Lagang na, sir eh. Sabi ko, yung walang marinig na na ingay. Yung sabi ko sa kanila. Dandahan yun, sir. May mga barbwire, tapos yung mga kawayan, sir. Yung mga kawayan na laglag na sanga. Eh, maingay yun pag mapakan. Sabi ko, dandahan lang. Magpili ng mga matitigas na bagay na hindi nakakabigay ng compromise para sa paglakan natin. In short, sir, nakadikit kami sa kalaban. 6 meters, sir. Ilan? 6 meters. 6 meters? Yes, sir. Hindi na-detect, sir. Nung sinipa ko na yung leading ko, sir, kasi sabi ko, walang butas dyan. Yung tunog ng butas ba? Sabi ko, walang butas dyan. Sinong maglakad na ganitong oras dito sa area na yan? Kalaban yan. Sabi ko, kalaban yan. Siyempre, dyan, sir, 5 meters. Marinig na yung whisper ko, sir. Nagkuhan yung babae, sir. Nagpass the word din. Yung kalaban, sir, ba? Nagpass the word na, mali yung tusok natin, mali yung tusok natin. Kaya sabihin? Nakarinig siya, sir. Nakadetect, sir, ba? Na akala nila yung trail team din ng kasama nila, sir, yung pumasok. Yung pumasok. Yung pala kami na yun, sir. Yung leading team ko na.
Yung nakapasok lang doon, sir, 4 kami, sir. Yung gunner ko, 60 gunner. Kasi pinasunod ko na yung gunner ko, sir, eh. Para sabi ko, kahit na 4 lang tayo, 3, banata na natin to. Yun na, nung sinipa ko na yung leading ko, sir, kasi nag-alanganin yung, niya, sir, yung hakbang niya. Doon na, humalo na kami, sir. Bagbaga na. Ako na nagbanat kasi, wala nang iba yan, kalaban na yan. Binanatan ko na, sir. Hanggang sa doon na, wagwagan na kami. Wagwagan na. Kasi, nag-reply, sir, eh. Nag-reply. Galing kayo sa likod? Paano? Doon kami sa, sir. Galing kami dito Kasi nga, parang nagsalubong kami, sir, eh. Tapos? Nauna sila nag-harbor doon sa sightings. Binigay sa amin, sir. Parang gumanon, sir. Umupo na sila. Nagsandal sila doon sa parang nakatagilid na area, sir. Sandal sila. Nagpahinga lang, sir, ba? Dala na nila lahat ng mga gamit nila. Pag upo nila, sir, ganun, yun na. Nakarinig na yung babae. Kasi sumigaw na nag-pass the word din sa sir, na mali ang tusok. Gaw, mali ang ato ang natusok. Ano niya? Gaw, mali ato ang natusok. Kaya nung narinig ko yun, sir, binanatan ko na kasi malapit na 5 meters na yun. Nung sinipa ko yung leading ko, sir, doon na humalo siya sa 2 leading ng kalaban, sir. Doon siya humalo sa sa tapat ng Kaya tumalon yung nandito niya sa likod, sir. Hindi na pareha din kami na hindi sir, kay unexpected doon sa binigay na target na location. Pero yung instinct ko, sabi ko, diyan talaga sila. Kaya wagwaga na yun. Nag-reply pa man. Kaya yung isang team ko, sabi ko, maneuver kayo sa kaliwa. Tulak nyo doon sa, kulong na to sila. Maneuver kayo sa kaliwa. Then sabi ko sa harapan ko, assault na. Assault na yan. Kahit gaano yan karami. Bisag kung sa kadaghan assault na kay plastic mo na ilang dala, plastic mo na ilang bala. Assault na lahat yung nasa kasama ko dito sa gilid at sa harapan. Yung 1 team na yun. In-assault na namin yun, sir, hanggang sa na-clear namin yung area at saka marami ng mga na-recover. Almost mga nasa 28 na pack nila yung nakuha sa mga naiwan na mga documents doon ng mga pinaka-importante. Nagsitakbuhan? Takbuhan lahat yan. Tapos yung mga dugo, nandoon na yung mga dugo nila. At naiwan yung mga suppressive documents nila. Lahat mga importanteng bagay nandoon. Lahat na-recover namin lahat yun, sir. Kaya bago namin iniwan yun, clear na namin yung area na binigay sa amin. Yung sabi ko sa tropa, lahat ng minaneuver nila doon sa kaliwa, tulak nila dito, sir. Kasi nag-reply, lakas, sir, eh. Lakas din ang perisa nila. Eh, yung na-recover namin na pack pala, nasa 28 na pack yun. Lakas ng puwersa. Lakas ng perisa nila. Eh, hindi na sila tumagal doon, sir, kasi nagsigaw na ako na assault na. Plastic yung dala nila, eh. Yung pack ng kasama ko, sir, butas yun sa harapan ko. Ganun din. Tumama yung bala sa harapan ko, sir, yung pack niya. Kasi nilagay nila sa sir, sa gilid. Medyo taas ang porsyon. Nakalidil dito sa akin, sir. Kasi medyo tagilid kasi yung porsyon na yun. Ayun na, nag-command ako na, assault na yan. Walang yan, walang persa yung mga baril nila. Sabi ko, plastic yan. Plastic yung mga bala nila. Pero takbuhan na yung mga sir. Sinigawan na lang namin na balik. Kayo pa nagantsaw? Oo, sir. Nagantsaw namin yun, sir. Kasi yun yung mga pangalawang namin yun, sir, eh. Pangalawang mission pangatlong mission namin na talagang nakikita namin yung mga nila, yung kahinaan nila. Ano ba mga kahinaan ng kalaban? Dito pag unahan mo yan sila, sir, takbo talaga yan sila, sir. Kasi sa atin, sa Ranger, ayaw natin magpauna, sir, eh. Tayo talagang mag-una sa kanila, sir. Dahil doon sa mga TTPs natin na ginagawa.
Ayaw talaga. Kumbaga, ayaw talaga. Huwag kang magpauna. Surprise. Pero nakasingit kayo doon sa hanay nila na Kasingit, sir. Kasi nga, hindi nila namalayan. hindi nila namalayan, sir. Sa sobrang pagod din siguro nila, sir. Mm. Yung iba siguro, sir, nagiinip pa siguro yun, sir. Ba? Yun nga, sir, totoo yung mga sa kanta natin na nightmare come true. Pero nakatatlong araw na kayo nalakad doon. Yes, sir. Nakatatlong araw na yun, sir. Malalim-lalim yung pinuntahan, yung kanyo. Yung sitio, ang lalim nun. Yung Malayo. 3 araw na lakaran. Yes, sir, malayo, sir. Gi-traverse namin yung 3 sitio, sir. Traverse pa kami ng 2 sitio pala, sir. Papunta dun sa isang sitio. Malayo, sir. Layo yun. Kasi yung ano yun, sir, kumbaga overtime na yung lakad namin, sir. Simula 6 hanggang magdamag. Pahinga lang sa umaga. Lakad naman sa hapon, sir. Kumusta yung mga tao mo na gano'n na Okay. kung ranger, alam natin kung ranger, standard talaga, walang magbagulbol dyan, walang Wala, sir. Baga yan yung state ng discipline talaga na meron tayo Yes. kaya natin sinishare to kasi hindi tayo nag-share ng tactics pero nag-share tayo ng ganun yung attitude talaga na 3 araw na lakaran, go lang yan. Yes, sir. Wala kang marinig sa kasama mo, sir, na nagbabagulbol. Kasi nga sa atin, sir, proud tayo, sir, eh. Number 1. Yung profession natin, ilang ranger. Yun yung number 1 na maipamana natin din sa mga non-ranger na kasama. Kagaya sa amin, sir, may mga kasama. Na ano? Ano yung anong pinapakita ng ranger? Kumbaga, yung attitude, sir, at saka disiplina naman. Mataas talaga yung disiplina na. Tapos yung attitude. Mataas, sir. Pag kahit na hindi man nila mapantayan mapantayan ng ibang non-ranger. Ano lang nila, sir. Ma-adapt lang din nila yung mga galawan, sir. yung mga galawan talaga na Yes. tayo kasi ng mga ranger nagkakaintindihan talaga kung ano ba dapat yun. So, ano yung galawan na ganun na pag sinabing disiplina, hindi mo na kailangan nire-remind yan dahil talagang gagawin mo lang. Yes, sir. Well, alam natin lahat, yun ang kailangan. At sino man ang kalaban, sa totoo lang. Yun yung nagde-define ng scout rangering eh. Yes, sir. Na ikaw bilang platoon sergeant, yan sa pangalawang mission mo bilang platoon sergeant na scout platoon dahil ano kasi yan eh. Kayo yung inaasahan dito sa batalyon niya. Yes, sir. Anong kuan mo nun yung naka-responsibilidad na ganun? Taas din yung responsibilidad na binigay sa akin, sir, eh. Lalo na yun sa akin, enlisted personnel. Sa mga nakita din kasi, sir, sa akin, yung capability ko, sir, na yun nga, sir, sa kasabihan, sa hanay ko, sir, dadalhin ko pabalik yan, sir. Kung ano yung dinala ko na tropa, walang kahit na lagas ng buhok nila, sir, na malalagas. Buo din yung pabalik ng tropa ko, sir. Hanggang ngayon, wala pa. Sa awa ng Panginoon, sir, meron man, sir, pero walang din yung sa ibang kasamahan ko, sir. Negative. Ito talaga yung gusto kong i-feature kasi simpleng mga kwento to pero punong-puno, busog na busog sa lessons na gusto kong share bilang advocate ng ganitong bravery ng sundalong Pilipino na pag sinabi namin buo ang loob, buo talaga yan. Walang kalakalahati dyan. Di ba? Yes, sir. Kasi kung may kalakalahati dyan, TJ, ano mangyari? Yung hindi buo ang loob. Maaring makadisgrasya yan, sir. Pag alanganin yung loob niya, sir. Pero sa mga nakikita ko sa tropa ko, sir, pag nakita ko rin na kahit
kunting alibay lang, halimbawa sir, binigyan ako ng mission. Pag narinig ko yun sa tropa ko, kahit kunting reason lang, pinapaiwan ko na yan sir. Kaunti lang. Kunti lang, Mm. pinapaiwan ko na yun sir. Kahit sabi ko, 7 lang kami, lalakad man din kami. Sabi ko sa mga tropa. Walang problema, sabi ko sa kanila. Ang gusto ko dito, yung buo talaga yung loob. Yung, kagaya din sa akin na kahit na nandyan na yung sa harapan mo, kalaban, putukan ka. Kakain din sir. Yung hinahanap ko sa mga kasamahan ko din. Kaya, bawat tropa sir, kinakilatis ko din yun sir sa mga kasamahan ko. Kung sino yung pwede kong dalahin sa ganitong mission. Pag mabigat yung mission, so ito yung tropa na dadalhin ko. Pag medyo magaan yung mission, ito yung tropa na dadalhin ko sir. Kinakilatis ko din yun sir. Tapos yung mga mission na mabigat, itong team ang dinadala ko sir. Kasi sabi ko, in the future, hindi naman tayo tatagal sa ilang years lang naman yung service natin sir. Sila naman yung maglilid na maaaring isi-share na naman nila sa next generation. Sabi ko, yung tapang at saka dedication sa ating unit, may patuloy sir. Walang walan ng kwan sir. Mga legendary din dito sa unit ng 37 sir. Kailan sabi ko, ma-maintain yan. Kaya yung mga kasama ko dyan, sir, piling-pili na rin yan, sir. Kahit corporal, pwede kong bitawan yan, sir. Kasi tested and proven na yan, sir. Ganun yung tiwala mo sa mga tao mo. Yes, sir. Nag-deploy din ako ng 3 tao lang, sir. Magsunod lang ng tracking, sir. Tested and proven na yan, sir. Kasi sa mga mission, bawat mission, kagaya niyan, sir, yung mission namin, bago man namin natumbok itong mga sighting sir, nagpapa-deploy din ako ng 4 lang sir, 3. Iwas sa trackings, iwas din compromise. Ganun ka buo ang loob ng tropa ko sir. Yung ginagawa namin. Kahit 3 lang, lalaban yan. Babangga ng ilang tao yan. Lupit. Episode 3 ni Sergeant TJ Mangalay. Soon to be legend dito. Legend na nga ng 37 IB.